Sa datos ng Department of Education noong 2020 hanggang 2021, nasa 5,683 ang bilang ng insidente ng bullying sa iba't ibang paaralan sa bansa. Nitong 2021 hanggang 2022, tumaas ito sa 17,510 dahil dito, binansagan ng Program for International Student Assessment o PISA ang Pilipinas na bullying capital ng mundo. April 8, nagsagawa ng public hearing ang Senate Committee on Basic Education. Ipinatawag ang mga opisyal ng Bagong Silangan High School at iba pang mga paaralan para bigyan sila ng pagkakataon na talakayin ang kanilang anti-bullying policy. 2018, top-notcher tayo sa bullying. 2022, top-notcher tayo sa bullying. Seems to me that we're not doing enough, and I don't want this to happen again in the next PISA round, which is actually this year. Maya-maya pa, dumating na ang principal ng Bagong Silangan High School. Bakit sa Bagong Silangan, hindi pumupunta yung mga bata sa guidance designate? Alam po nila, sir. So, alam po nila kung sino po yung masumusubaybay sa kanila. Pati po yung advisor nila. Tinanong ng Senado ang isa sa mga kamuni ng Philippine Guidance and Counseling Association kung ano ang nakikita nilang solusyon sa paglaganap ng bullying sa mga paaralan. Nagsisimula ang bullying in most of the evidence-based researches because of contempt. So, ibig sabihin ng contempt is a powerful feeling of dislike to a person. Marami pong character strengths program na pwede natin gamitin because the formation of values is not just from 0 to 12 but 12 to 18 is the formation of ethical value. Pero sa gitna ng mga rekomendasyon ng counseling at emotional assessment para sa mga mag-aaral, nagpaalala ang Senado tungkol sa pananagutan ng pamilya ng mga napatunayang nambuli sa kapwa mag-aaral. Civil liability, so they can pay for damages, they can pay for the medical expenses, lawyers, etc. Correct? So hindi absuelto yung magulang. May pananagutan din daw ang mga opisyal ng paaralan kapag napatunayan ng DepEd na may pagkukulang sa paggabay sa mga mag-aaral. As regards the liability po of the school head, they may be held liable for neglect of duty for their failure to organize and convene the Child Protection Committee. Pagkatapos ng pagdinig, sinubukan muli ng resibo na kunin ang pakayag ng principal ng paaralan. Ayon sa kanya, may nakalinya na silang mga disciplinary action para sa 3 nanakit kay Sam. Actually, yung mga bata kanina ay nagpatuloy pa rin ng pag-aaral. Kumuha sila ng exams pero sa guidance office yung mga bata. And then, magkakaroon ng community service yung mga bata na perpetrators. And then, mag-undergo sila ng psychological assessment. Magkakaroon talaga ng pre-enrollment seminar para sa mga batang na-identify din na may mga cases ng ganun sa school. Nakapanayam ng resibo ang Department of Education, National Capital Region. Patuloy pa rin daw silang nakikipag-ugnayan sa paaralan para makuha ang kanilang official report tungkol sa insidente. Did the school do its best para magkaroon ng safe environment ang mga bata? Pag nakita sa investigasyon na may pagkukulang, meron din tayong karapatang aksyon dyan. Para sa ina ni Sam, desidido silang magkaso sa mga magulang at sa mga nanakit sa kanyang anak. Sabi ko sa kanila, sa anak nila mangyari yun, ang mararamdaman nila. Hindi ako magpapaareglo. Kung yung anak ko nagpatawad sa mga kaklase niya, ako hindi. Pwede ko naman po ibalik yung binigay nila sa akin na halagang 500 sa isang nanay. Yung binigay ng school na 1,000. Pwede ko naman po ibalik yun. Basta hindi po ako aatras. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.